Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is paano po ba natin papaganain yung ating power steering assist na walang bimetal vacuum switch. Ayan, kita nyo mga kapatid, oh. Wala siyang bimetal vacuum switch. Ayan, wala. Ito, oh. Sira. Ayan, oh. Kita nyo, sira yan, ha. Pagaganahin ko po yung mga kapatid. Dito nyo lang po unang mapapanood yan sa Kuya Makel. At dahil po maiksi lang naman po yung ating video, samantalin ko na po. Shoutout po sa may-ari ng sasakyan ito, si kapatid Edison. Shoutout din po kay kapatid Michael Amor. And shoutout po kay Sir Dennis Mendoza. Simulan po natin ang ating video sa ayos ng mga vacuum lines ng ating power steering assist. Ayan, ito po yung ating dashpot. Ito yung ating throttle positioner. Ito yung sa power steering assist. Yun. Ito po yung wire. Ay, ito po yung wire. Ito po yung vacuum hose. Ayan. Baybayin yung pagganyan mga kapatid. Ayan, ha. Ayan, ayan. O, ito, ha. Ayan. Dito siya, ha. Kailangan papunta yan sa ating switch. Meron pong switch yung ating power steering. O, ayan. Baybayin natin. Pag ganyan, ayan. Kita nyo yung daliri ko. Ito. Ayan. Ayan, ito. Nasa ilalim. Kita nyo yung nasa ilalim. O, ayan. Pag ganyan, ayan. Papunta na to sa switch. O, ayan. Ito. Ayan, switch. O, yung kabila na switch, ito yung hose. Ayan. Pabalik. I-connect naman natin dito. Ayan. Ayan, nakita nyo ba yan? Ito, ayan, dyan, din. Pag ganyan. Ayan, nadandaanan ko na, ha. Ayan, hanggang dito. Ayan, nakita nyo yung tubo na yan. Tatandaan nyo mga kapatid, kailangan naka-open yan. Huwag nyo lalagyan ng plug yan. Kaya ito po, sa stock na air filter, nakakunik ito sa air filter para di ba pusukan ng dumi. Ngayon, kung kayo po ay yung naka-aftermarket na yung parang na air filter, lagyan nyo siya ng hose. Yan, para hindi siya mapasukan ng dumi. O, from here, pag ganyan to, ayan, baybayin natin. Ayan, pag ganyan. Wala na. Plug na dito. Ayan. Plug na yan. Okay. Tapos tingnan nyo mga kapatid yung ginawa kong rerouting dito. Ito, naka-plug na yun eh. Ito yung galing sa power steering kasi yan. Ito naka-plug. Bago ito, yung nasa ilalim niya, ito isang to. At saka to, nilagyan ko na lang ng hose. Ayan, pinag-connect ko na lang yung dalawang yan. Tapos ito dito. Ito, para sa aircon. Ayan, para sa aircon. Ayan, ganyan po yung kanyang vacuum lines. Okay, ngayon naman po, isa-set natin itong dashpot ng power steering assist. Ngayon po, isa-set po natin itong ating power steering assist. Kasama na rin yung ating throttle positioner. Isa-set po natin to at 2,000 RPM. So, kailangan po natin ng RPM gauge. Ayan, kailangan natin ito. Ayan, RPM gauge. Kung wala kayo nito, kung meron naman sa gauge nyo, panel gauge nyo, yun, tingnan nyo lang. Kailangan nasa 2,000 RPM ang inyong dashpot. And sa connection naman, kung kagaya po nito, wala siyang RPM sa loob. Ang ginawa ko itong ating tachometer multimeter. Ayan. Bali dito tayo sa wire ng distributor. Dalawa yung wire niyan, parehong positive po yan. Hindi yan yung sasabihin nyo na isa ground, naka body ground po yan. Bali ang flow ng kuryente, ito 12 volts yan.
Pagpasok ng kuryente, sisirculate yan. Pag labas niyan, mahina na yung kuryente. Yun, yung kuryente na yun, eto, yun. Mahina, konti na yung volts na nilalabas niyan. Ito, yung para po sa RPM. Ayan, dyan ko siya tinap. Ginawa ko, binalatan ko na ng konti. Ilagay ko siya ng clamp. Ayan, nakakonect na siya sa ating tachometer, multimeter. Then maghahanda tayo ng ating pampihit, screwdriver, and pamplug na tornilyo. Ayan. Okay, sa pagseset ng RPM ng ating dashpot para sa power steering assist, hugutin natin yung hose na nandito. Hindi ito ito po yung isa. Hugutin ko yan. Ayan mga kapatid, paglalagyan niya lang natin ng plug. Dali lang lagyan ko lang ng plug. Yan po mga kapatid, nalagyan ko na ng plug. Kita nyo, tumaas yung RPM nya. Ayan kanina naka 800 yan. Ayan, nasa 1,950 o almost 2,000 RPM. Ayan, ganyan yung iseset yung inyong dashpot. Ngayon, pag pinihit nyo yung mga kapatid, pag mababa yung RPM, pihitin nyo ng pahigpit. Pag sobrang naman taas, pipihitin nyo siya ng paluwag. Pihitin nyo siya ng paluwag. O yan, na-iset ko na ng kita nyo, na-iset ko na siya ng 2,000 RPM. Kailangan 2,000 RPM. O kaya 1,900 o 1,800. Yung titignan nyo yung titignan nyo to. Pag na-iset nyo na ng 2,000, kailangan yan. Ito, tinanggal ko na yung plug, babalik ko na ulit yung hose. Ayan, bumaba na. Okay, 800. Normal na. Unti na napabasa 850 o 800 RPM ang makina. Ngayon, para malaman nyo yung kung nagana yung inyong power steering assist, kailangan pag inaano nyo siya, todo kaliwa, todo kanan, kailangan ito tumutulak dito sa ating throttle. Ito. Kasi pakipihit lang yan. Yan, pipihitin ni Sir Edison yung pipihitin niya pakaliwa. Kita nyo, pag pinihit nyo, yan gumagalaw naaabot niya yung kaliwa o sa kanan. Tingnan nyo, gumagana na yung kanyang power steering assist. Ayan, kagandahan yan dahil nga may load ng ng sa power steering, nagbabibrate ang makina. Ngayon, kung meron tayong power steering assist, itataas niya ng bahagya yung RPM para hindi ma-vibrate ang inyong makina. Ayan, napagana na maayos. Ayan. Ngayon, pa trial and error, kung ayaw nyo sa 2,000, pwede sa 1,800 RPM. Pero kailangan umaabot yung yung inyong dashpot, umaabot dito. Pag hindi, kailangan nyo talaga ng about 1,900 o up to 2,000 RPM. Kailangan mapaabot nyo dyan yung inyong dashpot. Ayan po mga kapatid, sana po nagustuhan nyo yung aking video tungkol sa kung paano paganahin yung ating power steering assist na nasira na hindi nakakabit sa bimetal vacuum switch. Yan, dahil sira yung niya bimetal vacuum switch niya Yan, sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan kayo dito sa aking video.
Kung nagustuhan niyo aking video, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. And pakiclick ng bell icon para ma-notify po kayo sa aking susunod na Kuya Makel videos. At kung gusto niyo naman malaman kung paano gumagana o paano pagganahin itong throttle positioner, panoorin mo ang video na ito.